Magandang araw po mga ka-TH. Nagpahinga ngayon si Tatang. Sobrang init. Dito lang sa bahay. Pero bukas pupunta tayo ng farm. So, meron tayong topic ngayon. Talagang yung pinag-uusapan talaga. Yung mga sigalot ng bansa natin na para bang nagpapahiwatig na magkakaroon tayo ng gira. World War III. Very exciting. Pero may dalang kahirapan. So, yan ang maging topic natin. Sabi ng isang ka-TH natin, kasi natagpuan nila yung mga underground tunnel sa Pilipinas, pwede na raw doon magtago. Pero sa akin hindi sapat yun. Ang bansa natin talagang walang kakayahan para sa gira. At sigurado ako within a month lang na bakbakan magugutom tayo. Maraming magugutom sa ating mga Pilipino. Bakit kamo? Wala tayong kahandaan sa sa food security natin . Yan ang malaking problema. Hindi natin napaghahandaan 'yon. Kasi pagka nagira, unang-unang epektado niyan yung mga biyahe ng ang pagkain. Wala nang babiyahe niyan. At yung alam mo naman natin, yung ating bansa umaasa sa importan na bigas o iba pang pangangailangan. Umaasa tayo doon sa importa . So, automatic pag gira ay cut off na yon yung importation sa atin. So, kung marami man tayong pira, wala na tayong mabibili nun. Wala nang say-say yung pira. At talagang sakripisyong malaki. Dahil mas mas advantage yung medyo makakasurvive ng yung may mga farming, may mga farm na maraming pananim. Makakasurvive pa siya ng maiksing panahon lang. So, may kabigatan pa rin. Either may mga tanim tayo doon ng mga kamuting kahoy. Mamamaya talaga tayo kung yun lang ang pagkain natin. Kamuting kahoy, nyog, gabi, etc. Yung mga alternative na makakain sa bundok. At least makasurvive naman. Ang problema niyan, yung mga walang makain, aakyat yun . So, gulo yun. Mga agaw yung mga yun. So, malaki talaga problema. Hindi yan naiisip ng ating mga pinuno na, para bang nakipagkampi doon sa mga powerful na bansa. So, ang magiging battleground yung ating bansa. Mabigat yun. So, sinabi nga ng isang ka-TH natin na kasi natagpuan nila sa Mindanao yung mga tunnels. Hindi sapat yun para magtago ka lang na magtago. Within ilang buwan, gutom. So, yan talaga ang hindi napaghandaan.
Alam ba nyo, napakalalawak ng mga bakante natin ng mga lupain na hindi na iayos ng gobyerno natin. Sayang kasi ang naging focus nila yung korupsyon eh. Tingnan nyo ngayon, no? Kaya tuloy tayo sumanib dun sa mga ibang bansa na malalakas dahil wala tayong kakayahan. Inuna kasi yung sarili, yung tawag dito, yung korupsyon. Yun talaga yung pinagbuntunan ko ng sisi kasi tinama yung Japan, maliit lang din na bansa tulad natin, binubuli ba ng China yan? Hindi naman eh. So yan, malaking problema na sana naman wag mangyari yung ganon na maggira sila dito at gawing ground battle tong bansa natin. Kawawa tayo niyan. Malaking kagutuman ang naghihintay sa ganyan. At yung iba dyan na mga sakim nga, mga nakapag-imbak ng maraming pira, baka tatakbo yung mga yan sa ibang lugar eh, sa ibang bansa na malalayo, yung hindi affected masyado sa gira, doon ang punta nila. So tayo na namang mga mahirap ang lubos na maapektuhan. Siguro ang magagawa na lang natin ayun, panalangin na sana wag mangyari dito sa bansa natin yung gera, sana sa kanila na lang. Pero nandyan na nag-deploy na yung Amerika ng mga matataas na kagamitan na panggira So sana ang Diyos pa rin yung may control lahat ng mga bagay na yan. Sana wag mo nang maituloy. At pangalawa pa, marami sa ating mga Pilipino nagtatrabaho sa ibang lugar. So talagang hindi na iaasikaso yung mga lupa-lupa na sana pagtamnan. Yun talaga dapat yung pasiglahin yung pang-agrikultura sa ating bansa sana pati yung mga mahirap suportahan sana para makapag-develop sila ng mga area, makapagtanim ng mga sari-saring pagkain lalo na sa part ng mga bundok. So wala, nasukol tayo bigla yan kung sakasakaling mangyari. Yan ang talagang mabigat natin na magiging parang kalbaryo natin. So ito sa akin bahagi lang, dagdag dun sa mga impormasyon na binibigay din nung pati nga si Doc Willie Ong, medyo nagbigay din siya ng ng idea. Pero sa tingin ko talagang panandalian lang yung mga survival na ganon. At lalo na kung puputok yung nuclear, wag naman sana dito sa atin. Kaya talagang lalo na yung mga bata, kaya nga sa panahon natin ngayon dapat iwasan na yung yung magbubuntis pa kaagad mabigat sa takbuhan pagka may mga ganyan, daladala mo yung mga bata tapos may buntis pa, malaki yan, nako, mahirap yun. So parang parang ang mga pangyayaring ito parang pabigat ng pabigat kasi meron pang inaasahan na lindol na malakas
ay talagang masasabi natin na na yung Bible prophecy, yung sinasabi ay talagang magaganap yung mga yon. Sana nga maging handa tayo. Paano ba yung main na paghahanda? Paano ba? Iyon, yung pananalig natin sa Diyos, pananampalataya natin sa Kanya. At palagay ko, may gagawin ng Panginoon doon para sa Kanyang bayan, para tayo ma-secured sa mga ganyang mangyayari. So, yun na yung huli nating kakapitan. Mga katiits, mga kaparmer, lahat ng nakikinig sa akin ngayon, yan ang number 1 huling kakapitan natin. Wala nang iba kundi ang Panginoong Diyos, kasi meron siyang paraan dyan paano tayo ma-secure dyan sa ganyang mga pangyayari, kasi siya din naman yung may pahintulot niyan. So yung kanyang mga anak ay palagay ko hindi naman niya hayaan na mapahamak siguro. So yan po ang topic natin ngayon. Ay medyo napuyat din ako kagabi kasi pinapanood ko yung mga bawat pangyayari. Na talagang yung Israel ay talagang parang magigira na ng katunggali niya, yung Iran. So mabigat yan pagka nangyari yung matindihang gira dyan sa Israel, ay ganap na yung talagang sinasabi ng Bible. Kasi nga noong 1948 nabuo uli ang Israel, di ba? Nagwatak yan noong panahon ni Hitler ng World War II. At sinabi nga din ng Bible na yan mabubuo sila uli. Ayun na nga, noong 1948 pinalaya sila, bumalik sila uli dyan sa kanilang lugar. At ngayon naging powerful pa. At pagka nagkaroon ng matindihang gira dyan, yun na yun, simula. Sa tingin ko dyan magsimula yung yung siklab ng matinding gira. At yun na, magkukonek yan papunta sa World War III. So malapit na, yun na yung yung sinasabi ng Panginoon na magaganap. So yan lang po yung aking concern, ang ating matibay na mapanghawakan. Wala nang iba kundi ang Diyos. Kailangan manumbalik po tayo sa Kanya at kakapit po tayo sa Kanya, sa Panginoong Hesus. Yun, manalig tayo sa Kanya, manampalataya tayo sa Kanya. At alam ko hindi niya tayo pababayaan. Meron siyang solusyon dyan para sa kanyang mga anak, para tayo ma-secured. Ayun lang po, mga katids, mga kaparmer, mga nakikinig kay Tatang, at yung mga lalo na yung mga subscribers, maraming salamat po sa atin. At yan po yung aking konting saloobin tungkol sa pangyayari ngayon sa ating mundo. Maraming po salamat at God bless sa ating lahat.